Hello guys, good morning dito at good evening diyan. Sinong na alam ko naman napanood niyo yung confirmation of charges 'no and, yeah ako napuyat, what the heck. Pero makikita natin ang 'no, makikita na agad natin ang difference 'no at ang napanood niyo ba't narinig niyo ba 'no, ang mga pinagsasabi nito ni Kaufman versus sa, prosecutor team 'no, ng ICC 'no. Ang laki ng difference guys. Unahin muna natin 'no, ang prosecutor team ng ICC. Sa totoo lang, kitang-kita mo na talagang pati ito nga ating Filipino na lawyer, nakalimutan ko pangalan 'no, ang galing. So, kitang-kita mo na pinaghandaan, punong-puno ng mga ebidensya at, ang pinanggalingan nila ay talagang mga masasabi nating may mga dokumentado 'no. Ito ay mapapatunayan even kung ikaw lang ay nakikinig, alam mong totoo at ito ay documented 'no. Hindi galing sa kung saan lang kinukuha at mga kuwentong iniimbento, kundi talagang ito ay facts, puno ng sinusuportahan ng mga dokumento, sinusuportahan ng mga buhay na tao, ng mga witness, 'di ba? At makikita mo na ito ay pinapatunayan. At do'n pa lang makikita mo na agad na si Fentaboy ay masu-shoot sa balde. Bakit ko sinabi na masu-shoot sa balde? Nakita niyo ba ang argumento nitong si Kaufman? Hindi ko alam kung si Kaufman, talaga bang galing kay Kaufman ang argumento niya, 'no? O, ang malinaw sa akin dito, ito ay hindi talaga buong galing kay Kaufman, ito ay minanduhan o kaya ay anong tawag dito, tinimunan 'no? May timon nitong mga magkakapatid na may sayad. Yung argumento ni Kaufman, obviously, parang hindi sa abogado galing, 'no? Isipin mo, up to now, aside from tsismis yung mga pinagsasabi niya do'n, idinamay pa, 'di ba? Ipinipilit niya na si Fentaboy ay kinidnap. Kinidnap, ginagamit pa nga niya sa statement niya, kinidnap daw sa pagko-connive daw ni parang gano'n pinapalabas, connivance between Bongbong, PBBM and si Remulla, si Ombudsman. So, kino-quote pa nila. Tapos pati ba naman yung sinabi ni PBBM na, hindi ang Pilipinas cooperate sa ICC, ginamit pa rin. 'Di ba? Kung di naman pala sila bobo, totoo naman na hindi makikipag-cooperate ang government sa ICC dahil nga sa wala na tayo. Pero yung sa previous, ibang usapin yun. At ang government ay nakipag-cooperate hindi sa ICC. No? Nanguliin si Pentaboy, nakipag-cooperate at nakipag-coordinate ang ICC, hindi pala ICC ang nakipag-coordinate, ang Interpol ang nakipag-coordinate sa ating gobyerno. So, kumo-operate tayo. At si ICC naman ay nag-coordinate sa Interpol. So, dito makikita mo na naman na talagang iba ang narratives. Balik na naman sila sa umpisa. Ang sa akin lang, hindi pa ba kabubuhan yun? Di ba dinismiss na nga ng korte yung issue ng kidnapping tapos ipinasok muli? Excuse, nakaching ako. Okay. Di ba? I-dismiss na nga ng ICC yung issue ninyo na kidnapping na yan. Tapos ibinabalik mo uli as part ng iyong narrative and as part ng iyong defense. Hindi ko alam kung ano. Hindi ako abogado pero kung ganito ang klase ang naratibo ng abogado, what the heck? Sa bagay, kaya nga sabi ko, hindi palagay ko ito gawa ni Kaufman. Ito ay talagang mando ito ng magkakapatid.
At mando ito na talaga ang gusto nila, obviously ayaw nilang makalabas si Fentaboy. Sa statement ni Kaufman na yun, sa narrative ni Kaufman at sa defense na ginawa ni Kaufman na yun, ay shoot sa balde si Fentaboy. Bakit? Walang sustansya. Walang bago. Walang justification na maayos. 'Di ba? Ang ini-insist niya lagi mas matagal ang oras na ini-insist niya na kinidnap si Fentaboy at illegal ang lahat ng ginawa, 'di ba? Illegal ang lahat ng ginawa dito sa Pilipinas sa paghuli. What the heck? 'Di ba? Samantalang yung prosecution team, 'di ba? Ang lupit ang lupit ng kanilang mga hinahawakan, talagang ang mga evidentiary materials nila malulupit. Sabi ko nga sa inyo, talagang galing sa testimonya, galing sa dokumento, at hindi mapapasinungalingan. Kaya shoot na shoot talaga rito si Balde. Sa Balde si shoot na shoot sa Balde si Fentaboy. What the heck? Alam mo yun, kumbaga, siyempre kahit paano si Kaufman ay isang masasabi natin na di kampanilyang abogado ng ICC, pero what the heck, nakaka-disappoint, no? Although siyempre hindi tayo maki-Duterte, pero ako ang nahihiya, ako ang nanliliit sa kalidad nung kanyang pagiging abogado, ay ganun siya ganun yung kanyang ginawang defense, no? What the heck? Anyway, goods for us kasi good sa lahat ng mga humahanap ng hustisya dahil kitang-kita natin na mukhang wala na talaga, hindi nila kayang idepensa si Fentaboy. Paniguro na yan. Anyway, eto guys, ang isa ko pang pupuntahan so hindi ko naman nakita ron Nagsalita ba? Wala naman ako nakita. Nagsalita man lang, sa bagay, hindi naman siguro sila lawyer, no? Ng ICC nga. Pero itong limang sinasabi ko, limang mga dating mga miyembro ng administrasyon ni Fentaboy na mga abogado na pinangungunahan ni Abogado Tablatalo, Salpanelo, sila Melde Aldea ba yun? Tama, no? Si Majinbo. Tapos ito si Bello, tapos nalimutan ko yung dalawa, no? Ito yung mga abogado raw ni Fentaboy din. Kumbaga siguro mga backup at mga consultant ang dating. Lahat yan ay former cabinet secretaries, Pero mag-iisip ka, teka lang, bakit si Binibini Baklanghari nandiyan naman sa daig, hindi inimbitahan? Dating sekretary rin yun, spokesperson, di ba? Bakit hindi inimbitahan? Abogado rin yun, sa limang yun, si Harry Roque pa, si Binibini Baklanghari pang international lawyer at accredited ng ICC, di ba? Bakit kaya hindi inimbitahan? Isa lang ang ibig sabihin nun, Binibini Baklanghari, wala ka na talaga. Mag-chismis na lang ang alam mo. Wala ka na talagang appeal kay Fentaboy. Chismis na lang talaga ikaw. So, yun lang, wala lang. Guys, yun lang. Sa mga bubundidilis dyan at may side. So, teka, meron pa yata bukas yan. Di ba? 3 days yan, alam ko So, abangan natin sa ika-3rd day. So, magbababa na ng hatol yan. Kung tuloy ba na ang charges ay isasampa na laban kay Fentaboy, yung confirmation of charges na tinatawag, no? So, sige na. Ayun lang, sa mga bobong didilis at may sayad dyan, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!